Nasa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nagbabalikan naman sila para sa ating daily na pag-aaral ng ating devotion. Kaya thanks God dahil meron naman tayong pagkakataon para makapag-post ng ating devotion video dahil maaga tayong nakapahinga. Pero sa mga susunod na araw, hindi ko lang alam. Pero as long as binigyan tayo ni Lord ng pagkakataon para makapag-devotion, we take the chance para din kanyang mga salita. So po, medyo tumulong ng konti ang ating cellphone, pero tuloy pa rin na ating devotion. So bago tayo dumako sa ating share ng devotion video, I do hope and pray that everyone are doing well and okay. And ayan, lubos na pakikiramay or condolences. And may God's comfort be upon sa mga kapamilya natin sa group chat na sila Ate Gemma and I think si Ate Sheila ng ating Hills of Glory family dahil meron silang mga loved ones who passed away during this Typhoon Uwan na nangyari, Super Typhoon Uwan na nangyari sa atin sa Pilipinas. So, we know that God has a purpose why everything happened and we know it's difficult syempre na mawala ng mahal sa buhay at talagang it will take time for us to recover. But we know that God is always a God who comforts us in times na kagaya nito na kailangan mag-recover mula sa katatapos ng typhoon at meron talagang mga pamilya na sobrang nasalanta and if we can give help to every one of them either through kind and goods, so maaari tayong magbigay ng tulong sa kanila kung kaya lang naman at kung meron tayo. Pero kung wala naman, simple prayer and comforting words would be enough for them, and I think it is a big help especially in this time that they mourn for their loved ones who passed away. So bago tayo dumako sa ating share ng devotion video, huwag natin nakalimutan mag-opening prayer. Let us pray. Ama namin Diyos na magpangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa buong araw na ito na kami inyong iningatan. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga, Panginoon, na pinagkakaalaw niyo. Salamat sa protection, provision, promotion, Panginoon, and divine wisdom na nagmumula sa inyo, Panginoon, upang ang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan namin. Gayon din, Panginoon, we thank you para sa buhay ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Meron ng mga nawala, Panginoon, but we know that your comfort be upon all of us, Panginoon, and we know that everyone can surpass all the things that has happened into our life, whether it's a normal phenomenon of storm or typhoon or kahit yung mga earthquake, Panginoon. We know that the Filipinos, Panginoon, are so intact when it comes to their trust to you, Lord God. At alam po namin na makakayanan namin ang lahat ng mga pagsubok, Panginoon, sapagkat Emmanuel, you are with us, Panginoon. At ngayon, dadako na lang po kami muli sa pagbubuli-buli ng inyong mga salita, Panginoon, at dalangin namin that your name be glorified, Panginoon, sa ginagawa namin ito. Let your light shine upon us, Panginoon, at wag po ang sarili namin glory o kakayahan ang mangingibabaw, Panginoon, bagkus, Panginoon, all glory belongs to you alone. You deserve all the highest glory and you are worthy to be praised, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat ng bagay na kakailanganin namin, Panginoon. Sa pag-aaral namin ito, kayo po ang hihipo sa bawat puso na at isip at espiritu ng bawat isa, Panginoon, upang hindi lamang na ito mapapakinggan, Panginoon, bagkus ito ay magbibigay leksyon o aral sa bawat isa, Panginoon, at mai apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Salamat po ng walang hanggan sa Panginoong Yesus sa kanyang tinapas na gawa sa krus ng Golgota o Kalbaryo, Panginoon. Kaya kami ay nagsiselebrate, Panginoon, ng kabutihan ninyo, Panginoon, ng inyong grace at ng salvation na ipinagkakaloob nyo sa amin, Panginoon. Dalangin namin na mas lalong higit na mas marami pa, Panginoon, ang maabot ng inyong mga salita at good news, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, they come to know you and have a deeper relationship with you. Salamat din po sa banal na Espiritu o Holy Spirit, Panginoon, na siyang gumagabay sa amin upang ang aming magagawa sa bawat araw, Panginoon, ay tanging para lamang sa inyong kapurihan, Panginoon. Ano pa man po ang aming mga dalangin, Panginoon, ito dinudulog namin ng may pasasalamat. This we pray na yung Lord Jesus Christ. Amen. And so narito na po tayo sa Lucas 23:20.
Sa pagnanais na mapalaya si Jesus, minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato. Message: Maaantig ka sa ginawang ito ni Pilato para sa Panginoon dahil sa pagnanais niyang mapalaya ito, ni muli siyang nagsalita sa mga tao. Application: Hindi man ganoon ka-close ni Pilato ang Panginoon, pero ang pagsusumikap niya na mapalaya sana ang Panginoon ay malaking bagay na. Sa tingin natin ay hindi ito lingid sa Diyos, pero hindi mananaig ang kagustuhan ng tao, kundi ang kalooban ng Diyos. Kala din siguro nila ay walang kakayahan ang Panginoon na palayain ang sarili niya. Pero hindi alam ng mga tao noon na sila ang makikinabang sa ginawa na iyon ng Panginoon. Kadalasan kasi sa mga nagsasakripisyo, kailangan mo nang masaktan ng sobra o mamatay para maunawaan ang kahalagahan ng ginawa nila. Kagaya na lang ng mga bayani ng ating bansang Pilipinas. Pero masigit pa sa kanila ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. So, purihin pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. Diba? So, yun na nga, nakikita natin dito talaga yung eagerness or pagsusumikap ni Pilato or ni Pontius Pilate para mailigtas ang ating Panginoong Hesus sa kaparusahan na kamatayan. Diba? Pero yun nga, in-explain natin dito na hindi pwedeng ang kalooban o ang kagustuhan ng tao ang matupad dahil yun nga, 'di ba? Magugulo ang sitwasyon dahil pinangako nga at pinakita na ng ating Panginoong Diyos Ama na magkakaroon talaga ng representation na mayroong magsasacrifice ng kanyang sariling buhay para sa katubusan ng kasalanan, at yun nga ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. At kung halimbawa, let's try to say na nangyari nga, kunyari lang pero hindi naman talaga totoong nangyari, na nailigtas nga ni Pontius Pilate ang ating Panginoong Yesus, di ba? Maaari siyang magyabang na, ay, dahil sa akin napalaya kita, di ba? Sa bingit ng kamatayan, di ba? So, possible pa or pwedeng magyabang si Pilato na ganun yung ginawa niya sa ating Panginoong Yesus. Pwede niya isumbat, diba na, oy, kung hindi dahil sa akin na hindi ka maliligtas, diba? Parang ganyan din sa buhay natin bilang tao. Kung halimbawa, meron kang nailigtas sa bingit ng kamatayan or kahit sa mga medyo may mga difficult na situation sa buhay, diba? Alaman man ng tao, minsan parang gusto nila ng pagkilala or diba, to be known dahil sa kanilang ginawang ganun, diba? Na yun nga, isa naman sa nilagay natin dito na example is yung mga bayani ng ating bansang Pilipinas. Number 1 na dyan si Dr. Jose Rizal, diba, na kinailangan siyang barilin sapagkat sa Port Santiago dahil nga siya ay gumawa ng mga akda na kumbaga ay tinutulig sa ang pamahalaan noon. Ayan. So, matapang niyang ipinahayag ang kanyang mga saloobin sa pamamagitan ng kung saan siya magaling, mga nobela na atin namang alam na naging sikat at pinag-aaralan natin sa ating Filipino subject. Ayan. So, ang Noli Me Tangere, El Filibusterismo, at marami pang mga iba na nasulat ng ating pambansang bayani. Pero sabi nga, 'di ba, na sila bago sila maging well-known sa kanilang ginawa ay kinailangan muna na bago matawag na bayani, sila ay mga namatay na. Ayan. Pero sabi nga may mga modern day hero tayo or mga bayani, which is yun na nga ang mga OFW na kagaya ng inyong lingkod. But syempre hindi natin kinoconsider na tayo ay bayani, ayan, dahil ginagawa natin ito as a way para na rin ma-provide ang mga pangailangan ng ating mga mahal sa buhay, and at the same time to reach out many people, especially dahil sa trabaho natin, di ba, pwede tayong makatulong sa ating kapwa pamamagitan ng financially or yan sa ginagawa natin na share ng devotion video, di ba, kapag oras ng mga pahinga. Ay, dahil alam niyo naman na dito din tayo nagsimula sa Hong Kong ng paggagawa ng ganitong sharing ng devotion video. So, since I started ng paggawa ng mga video mga year 2014 or 2015, if I will remember. So, ayan, dahil tayo ipinagkalooban ng ating Panginoon ng kakayahan na sumulat at the same time ay maintindihan o maipaliwanag
sa wisdom na ibinibigay ng Lord ang mga word niya na ipinagkakaloob sa atin. So, hindi natin ito ipagdadamot sa ating kapwa dahil kinakailangan na maibahagi ito sa kanila para makilala nila at tanggapin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, diba? So, yun na nga. Isa rin sa factor, iniisip siguro ng mga tao noon or nila Pontius Pilate o ng mga nakapaligid sa ating Panginoong Yesus na walang kakayahan ng ating Panginoong Yesus na iligtas siya, na parang gusto nilang patunayan na kung totoo nga sinasabi niya na siya ang anak ng Diyos, dapat kayang-kaya niya iligtas ang sarili niya, makakatakas siya o makakalaya siya dito sa pagkakabilanggo o sa tiyak na kamatayan dahil sa sinasabi niya anak siya ng Diyos. Pero hindi nila alam na yung tunay na mangyayari at magaganap na pagpapatunay na siya ang anak ng Diyos ay the moment that He was on the cross already at nasa Kanya na pasan-pasan niya sa Kanyang buong katawan at buong pagkatao ang kasalanan ng buong sanlibutan. Diba sabi nga natin sa example na kung ang lahat ng tao na may kasalanan ang mapapako, walang paglalagyan na siguro na lugar dahil halos lahat ay walang makakaligtas pagdating sa kasalanan. Tanging ang ating Panginoong Yesus lamang ang walang bahid ng kasalanan. Kaya siya ang greatest sacrifice, the Lamb of God, that is to be the sacrifice for the sins of the humankind. And habang buhay natin siyang dapat pasalamatan dahil kung hindi dahil sa Kanya, hindi tayo malaya ngayon at wala tayong ipapamalita sa ating kapwa na kaligtasan na libreng ipinagkakaloob ng ating Diyos para sa atin. Ngayon, the choice is yours if you like to accept it or receive it and believe in the Lord or reject it at baliwalain ito. Pero, ating ipinapayo na hanggat maaari ay hindi natin sayangin ang ating buhay sa kakulangan ng pagkilala at pagtanggap sa ating Panginoon, but let our life be meaningful by accepting the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior and believing that He is the only way, the truth, and the light. And no one comes to the Father except through Him. So, nakapay may natutunan kayo sa ating share ng devotion video ngayon, and let us all end up into prayer. So, kami namin Diyos na makapangyarihan sa hindi, nagpapasalamat po kami sa inyong mayamang salita na aming napabulay-bulayan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na mangyayari at magaganap, Panginoon, kung ano ang inyong kalooban, whatever the situation and whatever the people will do against it, Panginoon, sapagkat ang inyong kalooban ang talagang magaganap at mangyayari sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang kailangan lang namin is the acceptance, Panginoon, na ito ang inyong kalooban na mangyari at hindi ang kalooban namin ang masusunod, Panginoon. We submit to you all our plans and all the things that we wanted to happen in our life, Panginoon. At kung ito ay inyong pahihintulutan, maraming salamat po. At kung hindi nyo man po pahihintulutan, ibig sabihin po noon ay maunawaan at tanggapin namin na may mas mabuti kayong plano para sa amin, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa lahat ng dumadanas ng mga financial na mga problema, Panginoon. We know that you're the God who provide and who can restore, Panginoon, all that we have lost, Panginoon. Ito man ay sa trabaho, sa negosyo, o may mga nanloko man sa amin, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang nakababatid ng nilalaman ng aming puso at alam namin kaya niyo itong ibalik ng 100-folds of blessings para sa mga nagtitiwala sa inyo, that you are the God who provide, Panginoon, at hindi niyo ipagdadamot sa mga nananalig at sumasampalataya sa inyo at sa inyong mga anak ang lahat ng mga mabubuting bagay na ipinagkaloob niyo sa pasimula pa lang. Ngayon din po, Panginoon, pray, Lord God, para sa lahat may mga sakit at karamdaman, Panginoon. Ito man ay physical, mental, spiritual, Panginoon, at physical, Panginoon, kayang-kaya niyo po itong pagalingin with just a blink of an eye, Panginoon. Ngunit kung inyong magiging sagot, Panginoon, ay ang panghabang buhay na pagpapahinga eternally sa inyong kaharian ng mga kakilala namin ang mga mahal sa buhay, Panginoon, ay ang comfort na matanggap ito, Panginoon, ng buong puso at tanggapin na ang kalooban ninyo ang laging masusunod, Panginoon, upang hindi maging ganoon kabigat sa damdamin, Panginoon, at makarecover o malampasan ng bawat isa ang pagdalamhati or mourning, Panginoon, sa pagkawala ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon.
We also pray, Lord God, sa lahat ng mga pastors, priests, evangelists, prophets, teachers, workers, Panginoon, of all the body of Christ, Panginoon, na iba-ibang denomination, Panginoon, at iba't ibang mga pangalan ng mga churches, Panginoon. Basta, as long as we believe, Panginoon, at sumasampalataya kami sa inyo at sa inyong bugtong na anak at sa Holy Spirit, Panginoon, we know, Lord God, that we are on the right path, Panginoon. Help us na mas marami pa, Panginoon, ang maabot sa pamamagitan ng inyong mga gawain na ito, Panginoon, maging sa social media, Panginoon, for your Son, Jesus Christ, to be known and be famous, Panginoon, sa lahat. Tulungan niyo po kami at strengthen us, Panginoon, upang magawa namin ang inyong pinagagawa, to go therefore and make disciple of all nations, upang nang sa gayon, pag ang buong mundo na, Panginoon, ay nananalig at sumasampalataya sa inyo at sa inyong bugtong na anak na si Jesus, ay ang kanyang magiging muling pagbabalik upang kunin at makasama, Panginoon, ang mga pinabanal at namuhay ng sang-ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Also pray, Lord God, para po sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kayo ang siyang nag-iingat sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Kaya po sila ay naging safe ngayong bagyo, Panginoon. Ganyan, Panginoon, we pray para sa aming bansang Pilipinas, Panginoon, na aming mga leader, Panginoon, at ang mga proyektong ginagawa nila, Panginoon, sa aming bayan, aming bansa, Panginoon, ay maging para sa ikabubuti talaga, Panginoon. Hinawin niyo po ang kanilang kaisipan, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng puso, Panginoon, na may habag, Panginoon, kagaya ng grace at habag niyo sa amin, Panginoon, ay nawa maramdaman din ito, Panginoon, ng mga mamumuno at gagawa para sa ikaunlad ng aming bansa. Panginoon, we pray na mas marami pang ma-open up ng mga Bible study, discipleship group, Panginoon, cell grouping, Panginoon, at mga gawaing pangkabataan, Panginoon, ng mga summer camp, Panginoon, at DBCS, Panginoon, DBBS, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ay mas lalong marami ang makakilala at tumanggap sa inyong bugtong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay, Panginoon. I pray also, Lord God, para sa bansang ito ng Hong Kong, Panginoon, na aming pinagtatrabahuhan. Gabayan niyo po at ingatan, Panginoon, aming mga employer, Panginoon. Salamat sa mga buhay nila, Panginoon, dahil sa kanila, Panginoon, kami ay naipapadala o naipoprovide sa aming mga pamilya. Ingatan niyo po sila financially, emotionally, spiritually, Panginoon, gayon din sa kanilang mga work at mga gagawin, Panginoon, o negosyo man, Panginoon. Kayo na po ang siyang magbalik sa kabutihan nila, Panginoon, at ang harmonious na samahan, Panginoon, ng bawat isa ay aming dinadalangin sa inyo upang maging smooth sailing lang po ang samahan ng bawat isa, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang Israel, Panginoon, dahil sabi niyo nga, sino man magpala sa Israel ay pagpapalain, Panginoon, na anuman ang mga balakin, Panginoon, naguluhin, sirain, Panginoon, at tanggalin sa mapa, Panginoon, ng bansang Israel, ay hindi niyo po ahayaan, Panginoon, na magwagi ito, bagkus, Panginoon, ay let your light shine into every one of us, Panginoon. At dalangin po namin na mas lalong higit, Panginoon, na mapangalagaan ang kalikasan, Panginoon, lalong higit sa amin sa Pilipinas, Panginoon, na kapag may mga kaunting ulan man o hangin, Panginoon, na nangyayari na kagaya nitong katatapos na bagyo, Panginoon, ay madalas bumabaha at maraming mga gumuhong mga lugar at mga gusali. Alam po namin na tutulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-recover ang lahat ng mga nawala, Panginoon, basta't magtutulungan ang bawat mga Pilipino. Ikaw po ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon, at prayer namin, Panginoon, na bawat mga bansa ay magkakaroon na ng peace sa bawat isa at magmamahalan at magpapatawaran po, Panginoon. At ang lahat po ng aming mga dalangin ay aming dinudulog sa inyo at alam namin ito ay nakarating na sa inyong kaalaman, Panginoon, at nasa sa inyo na lamang po kung ito ay hahayaan niyo mangyari o maganap sa amin o kami po, Panginoon, ay kailangan ng mas lalo pang patibayin ang aming pananalig sa inyo, Panginoon, at maka-attend ng mga pag-aaral ng inyong mga salita or mga Bible study or mga life group, Panginoon, o di kaya, Panginoon, ay to become your servant as a pastors, Panginoon. Tanging ang kalooban niyo naman po ang masunod. Pinupuri at dinadakila ka po namin. This we pray that for Jesus Christ. Amen. Dinay pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.